Do you want to earn money online even without any prior experience? What if I told you there's a way to do it using a user-friendly tool called Canva? By using this tool, you can create an in-demand and profitable digital products that you can sell over and over again and make passive income. By the end of this video, you will have the exact steps to start earning online today as complete beginner. Hey, what's up? It's Kerr from Money Master. I have been in digital space since 2019. I have tried different side hustles and business ideas. And just last year, I have discovered digital product business using Canva. So of course, sa una di pa ako agad nagsimula. Inaral ko muna, nag-research ako. And a few months later, sobrang dami na nakikita ko sa mga social media feeds ko na nagbebenta ng digital product na ginagamit lang nila ay Canva. Kumbaga, nag-create lang sila sa Canva and maraming kumikita dito at malaki talaga ang kitaan nila. So, meron mga international na creators and of course, local creators dumadami na rin. So, naging curious talaga ako at inaral ko, nag-research ako and nag-invest rin ako sa mga learning materials like courses, mga trainings, workshop, and nag-invest din talaga ako sa like one-on-one coaching. So, sobrang mahal niyan pag nag-invest ka sa mga ganyan na klaseng learning materials, lalo na pag international. And ako, nakapag-invest ako, nakapag-enroll ako sa mga international courses na sobrang mamahal, okay? Ayan, but in this video na hindi nyo kailangan mag-invest ng ganun kamahal kasi lahat ng mga natutunan ko is isi-share ko dito. Okay? And I'm doing this last year lang and naging consistent lang talaga ako na ginagawa ko itong business model na to last 6 months or 7 months ago lang. And ang masasabi ko dito is worth it talaga pag-aralan itong business model na to kasi beginner friendly lang siya and hindi siya required ng malaking puhunan. Actually, pwede tayo makapag-start with zero puhunan with this business model kasi wala ka naman talaga ilalabas na puhunan. Ang product mo is digital product na pwede mong i-create sa Canva tool, sa Canva website. Ang Canva ay isang software na pwede ka makapag-design dyan for free. Yes, libre lang mo siya magagamit. And then, pwede mo na ibenta over and over again. Okay? And now, I'm helping aspiring entrepreneurs launch their first digital product business using a user-friendly tool like Canva. Whether you are a student, employee, or a mom, or just someone looking for extra income, this video is for you. And today, I will teach you, number 1, what digital products are and why they are amazing product to sell online. Number 2, how to use Canva to create these products even if you have never designed anything before. And number 3, how to market and sell your digital product online. So without further ado, let's dive in. So what exactly are digital products? So these are items that you can create once and sell repeatedly without needing physical inventory. Example nito, mga e-books, guides, social media templates, digital planner, mga calendars, mga workbooks for student, and also for professional. So, why are digital product amazing to sell online? So, first, they are affordable to create, no printing costs or inventory. Kasi nga, digital lang siya, digital download lang. Okay? So, second, they are scalable. You can sell the same product to hundreds or even thousands of people without extra effort. Kasi isang beses mo lang siya gagawin, pwede mo na siyang ibenta ng paulit-ulit kasi digital copy lang ang ibibigay mo sa iyong buyers. Yung original copies, nandyan pa rin sa'yo, di pa rin naman na mawawala katulad ng physical product. So kung limang item lang, pag nabili na ng 5, so kailangan mo na naman gagawa ulit or bibili ulit para meron kang mabenta. Itong digital product, one time mo lang siyang gagawin and sell over and over again kasi digital copy lang, digital download lang ang ibibigay mo. Bibigyan mo lang sila ng access para ma-download ang iyong products. Okay? So you can sell the same product to hundreds or even thousands of people without extra effort. And lastly, they are in high demand. Kasi nga, digital na tayo ngayon. Kaya
sobrang high demand nito, itong mga digital product. So, why Canva? Bakit natin gamitin si Canva? Marami namang iba't ibang platform dyan, software na pwede natin gamitin, okay? So, Canva is the ultimate beginner design tool. You don't need to be a graphic designer or tech-savvy. So, here's why Canva stand out. So, libre lang siya, although you can upgrade to Canva Pro for more features. And it's offer ready-made templates which you can edit and personalize it. And also, it's a drag and drop. So, anyone can use it. Kasi nga, beginner friendly talaga. Ginagawa nitong Canva para sa mga beginner na gustong makapag-design kahit wala silang previous experience sa pag-design. So, pwede natin matutunan or pwede tayo makagawa dito sa Canva. Marami na rin mga iba't ibang template na magko-customize na lang tayo. So, maya-maya lang papakita ako sa inyo kung paano yan. So, ito naman yung mga examples na pwede natin makreate sa Canva like Instagram story. Yan, Instagram story template for businesses and so on. Meron din mga printables, planners, or journals. Meron din workbooks for teachers or student or professional. So, now, let me quick show you how it works. So, ang gawin natin ngayon is just go to canva.com. So, type nyo lang sa inyong browser na canva.com or you can also download the mobile app version in Google Play Store or App Store. Okay? So, pag nandito na kayo, ang gawin nyo lang, of course, kung wala pa kayong account, so mag-sign in lang kayo using your Google account. And ito na yung ito na yung interface or dashboard. Napakasimple lang. So, dito sa search bar, mag-search lang kayo dito if anong gusto nyong template or anong gusto nyong i-create, i-design, okay? You can also go to template section, okay, here. I-tap nyo lang itong template and marami nang lalabas iba't ibang template na pwede nyong i-customize. Ayan, di ba? Pwede nyo rin i-filter, yan, browse by category, meron mga doc, whiteboard, Instagram rediscover, and sobrang dami po. Nandito na po ang lahat, okay? Ayan. So, let's say, gagawa kayo ng journal, okay? Journal. Ayan. Search nyo lang journal. And marami nang lalabas dito ng mga journal, di ba? May bullet journal. So, pwede kayo pumili dito na medyo malapit sa branding nyo, yung style niya, di ba? But pwede nyo naman talaga ma-customize, okay? Ayan. Meron bullet journals. So, depende. So, as you can see, sobrang dami. And dito pala, yung mga makikita nyo template, meron yan naka-pro. So, kung napapansin nyo, meron siyang crown icon na yan, may nakalagay na pro. So, hindi nyo yan pwede gamitin kung naka-pre version lang kayo. And ang tip ko dyan, wag na wag nyo gagamitin yan kung ibebenta nyo. Kasi, most likely, yung mga buyers nyo ay hindi sila gumagamit ng pro version. Okay? So, ang tendency niyan, kung magde-design kayo ng naka-pro version tapos ibebenta nyo, so kapag kayong buyers nyo, hindi sila naka-pro version, so sayang din, hindi nila ma-access. Kaya dapat, ang hanapin nyo dito, kahit na naka-pro version kayo like me, so wag kayong gagamit ng template na naka-pro na meron crown icon dyan. Okay? So, dapat mga ganito na walang nakalagay na pro. So, libre lang yan and kahit naka-free account yung buyers nyo, pwede nila ma-customize. Okay? So, like this. So, libre lang siya. Then, pagka-click nyo, lalabas ng ganyan. Tapos, marami pang another na the same, ayan, like this, mga vision board. Ayan, di ba? So, kapag napilit nyo na ito, i-click nyo lang itong customize this template. So, click nyo lang yan. Tapos, ito, mag-open siya ng another tab. At dito nyo na pwede customize itong planner na to. Ayan, pwede nyo nang i-customize. Pwede nyo nang palit-palitan. Okay, yung mga section na yan, yung background color, or you can also change the background to image. Okay, so pwede nyo rin yung gagawin. So, for this
Example lang, palitan na lang natin yung color. Gawin lang natin. So, depende sa kung anong gusto natin brand color natin, no? Okay? Ayan. So, mga ganyan. Tapos, palitan nyo rin yung, ano niya. Pwede nyo palitan yung pants, ano, yan, di ba? Kung ayaw nyo naman palitan, so, okay na yan, di ba? So, in my case, gusto kong palitan. Ayan. Kung medyo malaki, liitan nyo lang yung size ng size ng pants niya. Pants or pons. Ayan. Tapos, pwede nyo rin palitan yung color. Ayan. So, mga ganyan, di ba? So, ganyan lang kasimple. Drag and drop lang kay edit. Napakasimple lang dito. Tapos, pag okay na yan, ngayon, ang gagawin nyo, so as you can see, yan, meron kayong option dito, yan, print with Canva. So, kung gusto nyo na i-print, pwede nyo na directly i-print here, di ba? So, ngayon, since ibebenta natin to online, digital copy lang, so, click natin itong share, okay? So, ngayon, pwede natin to i-download as PDF file, okay? Yan, hanapin nyo lang dito yung PDF. So, ito yung best for document. So, yan, PDF standard. Then, click nyo lang itong download at madadownload nyo na ang PDF file na yan. So, ang isa pang option dito is, para di nyo na kailangan i-download is through link lang siya itong merong public view link. So, ito, template link. Okay. So, click nyo lang template link and then, click nyo itong create template link. So, pagka-create nyo ng template link na yan, so, ayan, meron na kayong template link, ikakopy nyo na lang to. So, ngayon, ito yung ibebenta nyo. Hindi naman totally yan yung ibebenta. Yan yung ipapublish nyo, tapos, dyan mag-access. I-click lang ng buyers nyo yung template link na yan. So, try natin, no? Copy natin yan, tapos, open natin sa another tab. Paste lang natin siya dyan. So, ma-open na ng buyers nyo yan. Diba? So, as you can see, yan. Kasi nga ako yung gumawa. Yan, a template created by, yan, kasi ako yung gumawa. So, ngayon, ito na, as you can see, use template for new design or edit this template. Kasi pwede nyo na itong may edit. Yan. So, ganito yung access na makukuha ng buyers nyo. Ayan. Kapag ina-download yan naman through, PDF file, ganun din, parang the same lang siya, pero ma-access nila as PDF files yan. Then, pwede rin nila ma-edit yun. So, go back to the topic. So, ganun lang kasimple kung paano kayo mag-design ng iba't ibang klase ng digital product. So, yun ay just a few example lang yun. Okay, so let's proceed to the actual steps on how to create and sell your digital product. So, step 1, pick your niche. So, think about what you are passionate about or knowledgeable in. So, ito yung mga popular niche na pwede mong piliin. Like, for example, fitness, business, lifestyle, at marami pang ibang niche dyan. So, sa fitness, ito yung mga example product na pwede mong i-create sa Canva. Like, for example, workout guides, na pwede mo rin yan gagawin sa Canva. Maraming iba't ibang template sa Canva. Mga meal planner, at sobrang dami pang iba. Sa business naman, pwede kang gumawa ng social media template, business proposal, at marami pang iba. Sa lifestyle, pwede kang gumawa ng budget tracker, gratitude journals, at marami pang ibang mga iba't ibang klase ng digital product in lifestyle niche. At hindi lang ito mga niche, okay? This is just an example. So, sa step 2, create your product. Use Canva to design your product. Start with template or build from scratch. Pwede mo rin yung gagawin sa Canva. So, ang tip ko dyan, don't overcomplicate it. Okay? So, mag-design ka lang. Be simple lang. Okay? Bas, clean, functional design are sell the best. Okay? Yan yung mga mabebentang design. Huwag mo nang i-complicate ang iyong design. Simplihan mo lang, kumbaga. Okay? So, by the way, you can use AI like ChatGPT. Pwede ka magpatulong dyan kung ano yung mga in-demand niche, in-demand product na pwede mong i-create in that niche na napili mo, di ba? So, step 3, choose a platform. So, where will you sell your digital product? So, some options are, we have Etsy. So, this is great for international audience. So, kung
itong digital product mo, ang target audience mo, mga international, so pwede mong i-upload sa Etsy. Gagawa ka ng Etsy store mo. So, ang Etsy ay international, e-commerce platform na pwede ka magbenta whether physical or digital product. Okay? Ayan. So, another example or another platform naman is Gumroad, Shopify, and System.io. Okay? So, ito yung mga personal, personal store mo na to. Okay? Hindi ka na magpapublish sa e-commerce platform. So, parang, actual store mo na to. So, like, for example, itong System.io, this is a system where I use personally and sobrang user-friendly niya gamitin and libre lang siya magagamit. Okay? So, you can also sell directly on your social media to your follower. Okay? And step 4, so ito na, promote your product. Kasi naman, kahit nakapublish na sa iyong store, kapag hindi mo naman niya ipopromote, so sino ba naman pipili? Wala naman makikita dyan. But if you publish on Etsy, pwede ka makakuha ng buyers kahit hindi mo yan ipopromote. Pero, kung makapatsambahan lang yun kasi sobrang dami ng competition dyan. Kaya hindi talaga siya ideal kung magpapublish ka sa Etsy unless if, kumbaga, matagal ka na dyan at marami kang strategy para mag-stand out like mga Etsy ads, like SEO, magaling ka dyan. So, pwede ka rin maging successful dyan. But, kung kung wala ka pang masyadong alam dyan, so mas maganda, ibibenta mo siya sa iyong sariling website. So, para makagawa ka naman ng sarili mong website or mga funnel, so you can use Gumroad, Shopify, or System.io. Yan yung personally na ginagamit ko. Okay, then yun na nga, step 4 tayo is i-market mo na yung product mo. So, marketing is key. So, i-share mo yung mga mock-ups of your product on Instagram, Facebook, or TikTok. And dito, i-create mo naman to yung mga mock-ups na to sa Canva. Okay? Yung mga promotional materials mo, makikreate mo rin yan sa Canva. So, naka-template na po ang lahat. I-edit mo na lang base sa style mo, base sa branding mo. So, ngayon, let's talk about number and here's the income potential. So, let's say na kapag decide ka na at meron ka ng product, okay? So, sabihin na lang natin ang product na nagawa mo ay budget tracker, okay? This is just an example, no? So, let's say yung budget tracker na to is papresya mo siya ng 350 pesos. So, sabihin natin busy ka, no? So, let's say nag-expend ka lang ng 1 to 2 hours a day. Whether you are a mom or full-time employee or student ka. So, let's say mag-goal ka lang ng 5 sales per day kasi nga 1 to 2 hours mo lang itong ginagawa sa iyong spare time, okay? So, ayan, pag nakabenta ka ng 5 sales per day na tig 350 pesos, meron kang income na 1,750. Then, pag consistent ka for 1 month, so meron kang income na 52,500, di ba? So, not bad and sobrang gandang income na rin yan. Baka nga, mas malaki pa yan sa actual income mo, sa full-time job mo, di ba? Ayan. So, ito pa another example. Let's say naman, nakapag-create ka ng social media template. And, ngayon, para mas malaki mo siya mabebenta, ibabundle mo siya. Let's say, maraming mga social media template yan, like, pang Instagram, pang TikTok, pang Facebook, at marami pang iba. Tapos, ibabundle mo sila. So, magandang strategy to para mapataas mo yung average, kumbaga, cart value mo. Para mapalaki, malaki yung mabebenta mo dito. So, let's say na lang, papresya mo siya ng 950 pesos. So, this is just an average price. But, pwede mo pataasan, di ba? Or pwede mo rin babaan. Okay, depende sa iyo. Or depende sa klase ng template na ibebenta mo. So, let's say na lang, since busy ka, so you spend only 1 to 2 hours per day and mag-goal ka lang ng 3 sales per day kasi nga busy ka. Whether you are a full-time employee, a mom, or student ka. So,
kung nakabenta ka niyan, so pwede rin mas madami dyan or mas mababa sa 3. So let's say na lang 3 sales per day. So meron kang income na 2,850. So pag consistent mo yung ginagawa for the whole month, so meron kang potential income na 85,500, di ba? And take note, this is just 1 to 2 hours per day. So what if pag nag-spend ka pa ng more than 1 to 2 hours per day? So mas marami ka pang pwede mabenta sa 3 na yan, di ba? Pwede ka makapagbenta ng 5 sales, 10 sales, di ba? So, and so on. Wala talagang limit dito. So baka nga, hindi na to extra income lang. So sa isang template na lang ganyan, nang ibabundle mo, i-create mo lang yan ng libre sa Canva, ito yung potential na pwede mong kitain. Baka nga, mas malaki pa tong sa actual job mo. Or kung student ka naman, so sobrang laki na to, di ba? Baka nga, ikaw na ang mamimigay ng allowance sa mga parents mo, di ba? Kasi kung ganitong kinikita mo, di ba? Sobrang laki na yan. Sobrang laking tulong na, di ba? Yan. So, to show you the proof na marami talagang kumikita sa digital product business, so ito, si Uni earned 5,599 pesos in just 1 day in her digital product business. And ito, sabi niya, kakagising niya lang, kumbaga umaga pa lang, na meron nang bumubungad sa kanya na income na ganyan. So, kumbaga, simula lang yan ng kanyang day at kumikita na siya ng ganyan, okay? So, possible pa madoble na yan, matriple, kasi nga, umaga pa lang yan, na meron na siyang ganyan income. And kumbaga yan yung overnight niya yan kinita, kahit natutulog siya. Yung kagandahan sa digital product, meron meron kang passive income. Isang beses mo lang siya isi-set, ipapublish mo sa iyong store, magpo-promote ka sa social media mo. So, bakit siya may passive income? Kasi nakapublish na yan digitally sa iyong digital store. Tapos, meron kang social media na nagpo-promote na active 24/7, di ba? So, kahit natutulog ka, may nagbebenta para sa iyo. Yan yung kagandahan sa digital product at hindi mo na kailangan isip pa. Unlike sa physical product, like for example, ipapublish mo sa iyong store, sa Shopee store mo, di ba? Ipopromote mo sa social media, may bumili, so may orders ka na. So ngayon, pagkagising mo, may orders ka. So, poproblemahin mo pa, ipapack yung product para isip doon sa yung buyers, di ba? So yung iba nga, ano pa yan? Cash on delivery. Ibig sabihin yan, wala ka pang kinikita. Matatanggap mo lang yung bayad kapag dumating na sa'yo, kapag dumating na yung product sa yung customer. So, itong digital product is instant na siya, di ba? So, itong si Uni, pagkagising niya, income niya na to, di ba? Na-receive niya na sa kanyang bank account, sa kanyang wallet, sa kanyang GCash, or kung ano man yung ginagamit nyo. So, ito pa naman, si Christine, kumita siya ng 102K in just 29 days. So, these results are achievable for anyone because digital product are beginner-friendly business model. Anyone can start with low cost and high profit margin. Actually, hindi lang talaga siya low cost. Pwede mo yan gagawin ng libre. Kasi naman, libre mo lang siya gagawin sa Canva, diba? And, pwede mo nang ibenta ng paulit-ulit. Diba? Ayan. Even as beginner, you can start small and grow over time. So, now, it's your turn. Mag-download ka na ngayon ng Canva or kung sa laptop or sa desktop, just go to canva.com at maghanap ka na ng niche mo, pumili ka na ng niche mo. Pwede ka gumamit ng AI para magpatulong like ChatGPT. Tapos, i-create mo na dito yung first product mo, i-publish mo na sa iyong store, sa mga platform na nabanggit ko kanina, and i-promote mo na using your social media. So, ngayon, if you need more guidance, check the link in the description below for free in-depth trainings to help you get started. So, don't forget to like this video, subscribe for more tips like this, and comment down below what product you are planning to create para mabigyan kita ng tip dyan. So, ayun lang. Thanks for watching and see you on the next one.